Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Palapakan po natin muli ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Walang hanggang papuri sa iyo iaalay. Yun ang inawit po natin. Amen? Walang hanggang papuri sa iyo iaalay. What a great challenge for us. Wala hanggang papuri. Ibig sabihin, hindi ka titigil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Naway nakikita po natin yon sa ating mga puso, sa ating isipan. Yung desire na mag-alay sa ating Panginoon ng walang hanggang papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Because that is the goal. Yan po yung punteriya, mga kapatid, ng ating kaligtasan. We are not saved by God for just the sake of salvation itself. No. We are saved by God to worship Him for all eternity. Yung inaawit natin, walang hanggang papuri na iaalay natin sa Kanya. So if that is the goal, mga kapatid, kung yun ang punteriya ng ating pananampalataya at ng ating kaligtasan, nakikita ba natin yon at nararamdaman sa ating puso at isipan ngayon? Because if not, kung hindi, mga kapatid, anong nangyayari sa atin? Do we really belong doon sa plano ng Diyos? Kung hindi nagaganap sa atin yung katotohanan ng mga pangako ng Lord na darating ang panahon na mayroong mga tao mula sa Kanya na magpupuri at sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. We are not just singing. We are not just playing music corporately. We are doing that because that is the desire. The desire. Yun ang gusto ng ating puso, mga kapatid. So, the goal, mga kapatid, is every time, not just corporately, every time na luluhog tayo sa Panginoon, be it in our personal, private life, or like this event, like this activity, which is being done corporately, naway makita natin sa ating sarili ang katotohanan ng pagnanais, ng desire, that we really want to worship Him in spirit and in truth for all eternity. Tandaan natin, hindi na natin kailangan kumbinsihin ang Lord. Lord, nagpupuri ako, No, hindi na natin kailangan kumbinsihin ang Lord. Alam niya kung totoo ang pagpupuri mo o hindi. You cannot convince Him, or we cannot give Him anything, mga kapatid, at tatanggapin niya kung nakikita naman niya na hindi makatotohanan ang ating pagbibigay. Anything. Be it thanksgiving, be it praises, be it worship, be it material things or anything that we are offering to Him. Kung nakikita niya na hindi makatotohanan niya, mga kapatid, He will not accept that. Even yung paglilingkod natin, even yung pagpipreach ni Pastor Doy dito, kung hindi nakikita ng Lord na makatotohanan to, na totoo ito sa aking puso, sa aking kaluluwa, sa aking isipan, none of these things will be accepted in heaven. Because God already knew
Alam na niya kung ang ginagawa natin ay makatotohanan o hindi. And that is the goal. If you come to worship Him, if you come to the church, the goal, mga kapatid, na babantayan natin sa ating puso at isipan is, are we doing this wholeheartedly, truthfully, makatotohanan sa Panginoon? Because that is the plan of God to everyone. He saved sa lahat ng taong niligtas niya. Ang mapupurihan siya, mapasalamatan siya, at masamba siya sa Espiritu ang katotohanan. Okay? That is the goal of you being predestined by God, elected by God, foreknown by Him, and predestined by Him, hinirang, kinilala, itinalaga upang maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Okay? If we are not living the life like that of Jesus Christ, which means living the life in spirit and in truth, kung hindi tayo nakakagaya ng Panginoon sa tunay na pagpupuri, pagsamba sa Diyos, nag-aaksaya tayo ng panahon, mga kapatid. We are predestined by God, planned by God before the foundation of the world to be like our Lord Jesus Christ. Tatandaan natin yan, mga kapatid, it is not about us, or else we will fall into the same pit like Satan. Na animo sa langit ay gumagawa ng mabuti because they are worshiping. Wala mang nakawan sa langit eh. Wala mang adultery sa langit. Meron ba? Wala. Anong meron sa langit? Worship. They are doing worship in heaven. And yet, may nahulog sa paggawa or sa activity ng worship dahil may nakita ang Lord sa kanyang motibo na hindi patungkol sa Diyos, kundi patungkol sa sarili. So babantayan natin, although worship is a very joyful activity, and yes, it is a joyful activity, but this is a very serious matter. We are not doing this for our own sake. It is not about us. We are not the object of worship, but God. At mapalad tayo, mga kapatid, dahil kinakaawaan tayo ng Diyos. Nandito tayo, nakaupo, nakikinig. Ako, nagpipreach. All this, sabi dun sa kinanta natin noong una, dahil sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang. Kaya ako nakakatayo, kaya ako nakapagpuri, kaya ako nakakasamba, kaya nagagawa ko lahat. Dahil sa biyaya mo lamang. At yun ang tinutuntun natin, mga kapatid. Everything is under the sovereign grace of God, His mercy and His favor to us, His elect, His foreknown, His predestined people, for His glory. Okay? So tinutuntun natin para sumabog ang ating pagpupuri at pananampalataya at pagsamba sa Kanya. Kapag nakikita natin ang plano ng Diyos at kung paano niya ine-execute ito, kapag ito'y nakikita natin at binubuksan sa atin ang tilon ng kanyang pagpaplano para sa ating kabutihan,
Doon sumasabog ang ating tunay na pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Yes, Lord! But if we do not understand, how can we appreciate such amazing and wonderful grace that God has given us, not just gave us, but carefully planned long ago, even before the foundation of the world. And He carefully executing kung anong sinabi niya sa past, ay unti-unti niyang mahusay na tinatrabaho sa present hanggang sa kapanahunan natin. Okay? Part 3, predestined. Itinalaga ka. You are chosen by God before the creation of the world for salvation and for glory by conforming to the image of His Son, our Lord Jesus Christ. That is the goal. But there is yet an ultimate goal. What is the ultimate goal? If that goal is happening in your life, you are becoming like Christ, the ultimate goal is for the glory of God in your life. Is God being glorified in your life or not? Naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay mo o hindi? So the goal is we are predestined to be like Christ. Hindi ka niligtas, kapatid. Tandaan mo. Kasi popular na yung ibang mga salita na taliwas sa kung anong sinasabi ng Biblia. Hindi ka niligtas para maging kamukha ni Satanas. Niligtas ka, kapatid. Tinatrabaho ka ng Diyos para maging kamukha ka ng Kanyang anak, ang ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesus Cristo. So yun ang babantayan natin sa buhay natin. Am I becoming like Christ? Or am I becoming like Satan? Tumitigas ang puso, yumayabang ang isip, kala mo kung sino, hindi na nagsasubmit. That is Satan. That is not Christ. Who is Christ? Kapatid, submissive, blameless, timid, Lamb of God, isang kordero na kahit akayin mo sa dakong paslangan, sa dakong patayan at gilitan ng leeg, walang kaimik-imik because He is submitting Himself not to the human race, but to the plans and will of God in His life. Nagiging ganun ba tayo, mga kapatid? Or pagkatindi-tindi na ng pride natin, pagkayabang-yabang na natin at hindi na tayo pwedeng mag-submit sa Diyos. We are predestined to be like Christ. Predestined for glory and to suffer for that glory like Christ. O huwag yung, baka naisip natin na tinalagaan mo para sa kaluwalhatian, glory. And then nakakalimutan natin na sinasabi sa Romans chapter 8, na before that glory will happen to you, you must be also first a partaker of what? Of the sufferings of Christ. Okay? Heir of
glory like that of Jesus Christ, but if indeed you partake in His sufferings. Yan ang sinasabi sa Romans 8. That's why it is consistent, mga kapatid, in the Bible that ikaw, predestined, itinalaga para maging kamukha ni Jesucristo. Huwag kang manghinaan ng loob. Huwag mo sabihin sa sarili mo, ang bihira. Kailangan pala muna. Suffering muna bago yung glory. Huwag mong isipin yon. Huwag yung dadako sa isip mo para maisip mo na, ganun ba? Hindi ba ako niligtas para haya-hayang buhay, para daming pera, para wala nang problema? Niligtas pala ako para makiisa sa suffering, sa kahirapan, sa hardships ni Jesus Christ. Ganun ba? Teka, mukhang hindi ganyan yan. Hindi yata ganyan ang pinirmahan kong kontrata. Ayaw ko niyan. Gusto ko hayahay na buhay. Huwag mo iisipin yan, kapatid. Why? Kapatid, ang pinag-uusapan kasi nating sufferings, maybe yung maximum na natin, maybe 100 years. That is the sufferings. Kay Jesus Christ, 33 years. Sa mga apostol, 50 years to 70 years. Maybe, mabubuhay tayo ng 100 years. Puro sufferings. That is temporary. Okay? But the promise of God is future glory. And that future glory will never end. Listen very carefully. Ang glory na yon, mga kapatid, kapalit ng iyong temporary sufferings ay eternal glory. Or gusto mo nang hayahay sa buhay na ito for 100 years. Makakain mo lahat ng gusto mong kainin, mabibili mo ng limpak-limpak ang pera mo, makaka-travel ka sa lahat ng lugar na gusto mong travel. Maghahayahin ka sa mga Boracay or what, mag-spend ka ng time sa vacation, lahat-lahat. Masisipingan mo lahat ng gusto mong babae like Solomon. Pwede kang mga lunya sa lahat ng lalaking gusto mo for 100 years. And then, after that is eternal damnation. What do you want? Anong gusto mo, kapatid? But you have a better hope and a better future. Yan ang pangako sa'yo. Amen? Amen. Kahit na nagdadahog ka ngayon, kahit na pagtingin mo sa mga mapapahama kayo, naka-Ferrari sila, naka-Mercedes-Benz, naka-Aston Martin, naka-Bugatti, ang gaganda, ang gagara nila, ang gagwapo nila, ang babango, nagagawa nila ang gusto nilang gawin. Kapatid, kahit na gano'n ang nakikita mo sa kanila, huwag kang maiinggit. Wag. Napakabilis lang ng panahon. Si Pastor Doy, 50 na. Kung mabubuhay ako sa maximum ng statistics ng mga kalalakihan, 60, 70 years old, mga kapatid, 20 years na lang si Pastor Doy. Tapos na yung higit sa kalahati ni Pastor Doy. 50 years old na siya ngayon. Meron na lang siyang 20 years. Kung mabubuhay ako at lulugin ng Diyos, na masagad ko, yung 70 years old, malapit na kami. Ako, si Brother Boyer, naunahan na nga kami at inakaingit na namin yung isa naming kaibigan. Si Pastor Sani, matatanda na kami na tumatay yung mga pastors niyo. Si Kuya Rick, bata pa si Pastor Jonathan, matagal niyo pa siya.
makakasalamuha. Bata pa siya. And the future pastors of this church. Pero kami, mga kapatid, 50 anyos na kami. And if we are really dealing, talagang matama kaming tumitingin sa katotohanan, we know that we have little time in this world. Makikipaglaro ba si Pastor Doy sa inyo? No way. Kahit kainisan niyo si Pastor Doy, hindi na siya makikipaglaro. Sasabihin ni Pastor Doy, kung anong pinapasabi ng Ama, ng ating Panginoon para sa ating ikatututo at para sa ating ikasasaayos. He will not compromise, mga kapatid. He will tell the truth. Even if it is not popular. Okay? So listen very carefully. We are predestined by God to be like Christ. Tinalaga tayo ng Panginoon para maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. So yun ang punterya natin lahat. Hindi tayo magiging kamukha ni Lucifer na mayabang, mataas ang pride, ayaw mag-submit. Si Lucifer yun, hindi yun si Jesus Christ. Si Jesus Christ, kung ano ang sinabi ng Panginoon, magsasubmit siya, even to the point of death. Okay? Predestined for glory and to suffer for that glory like Christ. We are predestined to speak the gospel of Christ, which is the gospel of God's grace and truth in an unbelieving world. Iyon kaya ka nagsasuffer, kapatid Kaya ka, ano yung suffering sa Tagalog? Ano? Nag-struggle o nahihirapan. Because you are predestined to speak the truth. Like the truth that has been spoken by Jesus Christ and the disciples, the gospel of the truth, the gospel of grace and truth, which is hindi ito katanggap-tanggap sa unbelieving world. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, if the world is going south, you as an elect of God, as foreknown by God and predestined to speak the truth, if they are going south, you are going north. Okay? Kaya may struggle. Ito yung flow ng sanlibutan, and you will speak against it. Magsasalita ka ng kontra sa daloy na yon, kaya sasagupain mo ang ang daloy. At hindi madali yon, hindi madali. We have sinned. We have sinned. Nakita natin yon, napanood natin yon sa buhay ng Panginoong Jesucristo, kaya siya pinako sa krus, at sa buhay ng mga disipulo. Kaya sila hinahanting at pinagpapapatay. Because what they are telling to the world is against the world. Against the unbelieving world. Kaya hindi sila gusto ng sanlibutan. Young people, huwag niyong i-desire na matuwa sa inyong sanlibutan. Hindi talaga. Alam niyo, para matuwa sa inyong sanlibutan, di na hindi. Mag-piercing kayo, magpahaba kayo ng buhok, magtato kayo, magsuot kayo ng parang mga hindi matinong tao at magbularong lalit, mag-perform kayo, even while worshiping, mag-perform kayo na parang mga metal or parang mga rockista. At kunyari, sabihin nyo, because the words that you are singing is gospel. Gawin nyo yun, at pag nakita kayo ng sanlibutan, ayun, okay yun. Kamukha natin sila. Pasok tayo sa church nila.
Kaya sumasabog ang crowd sa mga churches na nagkokompromiso. Sino ang may alam ng worship? Ang Diyos. Sino nakakaalam kung paano natin siya i-worship? Ang Diyos. Hindi natin pwedeng sambahin ng Diyos sa paraan natin. Tama, mali? Hindi sinasabi ng banal na kasulatan na sasambahin natin siya sa paraan natin, sa kung anong gusto natin. No. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ang nagtuturo kung paano natin siya i-worship ay ang Diyos mismo. If the Spirit of God is in us, therefore, the truth will be with us. Maintindihan natin. Because we have the Spirit of God na nakikipag-fellowship. Even in prayer, the Spirit Himself intercedes with words and groans that we cannot express. So the Spirit within us intercede and speak with heaven. Silang dalawa, even in worship. Kapatid, even sa pagsamba, hindi tayo tunay na sumasamba. But the Spirit. That's why sabi ng Panginoon, there comes a time when the true worshiper will spirit the Father in spirit and in truth. Sa Espiritu at katotohanan. Predestined to speak the gospel of Christ, which is the gospel of grace and truth, in an unbelieving world. We are predestined to have the enlightenment and joy while suffering as a result of preaching the gospel of truth. Okay? Pastor, nangangaral na nga ako eh. Ginagawa ko na nga ang kalooban ng Diyos eh. Sinasabi ko na nga ang katotohanan. Ba't kailangan akong mag-suffer? Hindi ba yun nga ang utos ng Diyos sa akin? Sabihin kong katotohanan? Bakit kailangan kong mag-suffer? Dahil sumunod ako sa Diyos. Kapatid, yun ang resulta ng pangangaral mo ng mabuting balita. Okay? Gaya ng sinabi natin, we will go against the norm. We will go against the flow of this unbelieving world. Ang gusto ng mundo, hayahay. Ang gusto ng mundo, kasiyahan. Ang gusto ng mundo, rakrakan at lahat. But we are going against it. We are speaking the truth of God. We are speaking about holiness and righteousness. Ang mundo tinatanggap ang mga kalaswaan. Ang mundo ay tinatanggap ang kabaklaan at katomboyan. I'm sorry. But I have to speak the truth. But we, as an elect of God, we go against it. Hindi tayo pumapayag na. Pwede na palang ikasal daw. Ang pareho, lalaki at lalaki, pwede na daw palang ikasal ang pareho, babae at babae. We go against that. Yan ang gusto ng sanlibutan, yan ang nilalabanan natin. Hindi tayo nakikipagbarilan, hindi tayo nakikipagsaksakan, hindi tayo nakikipagbuntalan. We are speaking the truth, which they do not want to hear. Kaya magsasuffer tayo. But while we suffer, kahit na nahihirapan tayo, dahil ginagawa natin ang totoo, pinapagawa ng Diyos, there is a promise that while we are suffering, we are enjoying. There is joy.
Yun ang tunay na elect. Bakit? Kasi naiintindihan niya, if he is doing the work of God, he is enjoying because he is enlightened. Alam niya kung bakit niya ginagawa yun. Alam niya rin ang magiging resulta kung sumusunod siya sa Diyos. Okay? Kagaya ng nangyari sa Panginoong Kristo. Hebrew chapter 12, verse 2. Wala yan dyan. If you have your Bible. Kagaya ng nangyari sa Panginoong Kristo. Hebrew chapter 12, verse 2. Anong sinasabi dyan, mga kapatid? Listen very carefully. This is what Hebrew chapter 12, verse 2 says. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before him, endured the cross. Now listen very carefully. Listen very carefully. My dear brethren. My dear brethren. We all know, alam natin lahat, mga kapatid, na ang misyon ng Panginoong Kristo ay, una, kailangan hindi siya magkasala. Okay? Hindi ka agad ipapako siya sa cross? No. No. Ang unang gagawin ng Panginoong Kristo ay mabubuhay siya for 30 years without sinning. Hindi siya magkukumit ng kahit isang mali. Kailangan hindi siya magkakaroon ng kahit isang dungis. Kailangan clean slate siya. Puting-puti. Listen very carefully. Be serious about it. Kailangan niyang maging puting-puti. Hindi pwedeng may isang tuldok. Kahit na hindi masyadong pansin, tinitignan mo yung puting-puti, may nakita kang isang hindi ka pansin-pansin na tuldok. Hindi pwede yun. He must live his life blamelessly. Yan ang una. And then, he must be killed. Kailangan niyang ialay na parang isang tupa. Okay? Kung hindi siya naging blameless, kung siya'y nagkasala, kahit nagdapuing na kasalanan, hindi siya magiging katanggap-tanggap na sakripisyo. Okay? Hindi siya magiging katanggap-tanggap. Hindi siya pwedeng, ang dugo niya at ang kanyang buhay, hindi pwedeng pambayad sa ating mga kasalanan. So, he had to live a blameless life and he has to die as a ransom. Pangtubos sa atin. Iyon ang ginawa ng Panginoong Kristo. But while doing that, habang ginagawa ng Panginoon yun, sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 2, let us fix our eyes upon Jesus, who is the author and perfecter of our faith, who, through the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Because Jesus already knew what is the result of all his works. Alam na niya kung ano maging resulta ng gagawin niya. Dahil alam niya, meron siyang kapayapaan at meron siyang kaligayahan para magtagumpay sa kanyang misyon. Ganon din ang gustong ilagay sa ating mga puso't isipan ng ating Diyos. Even though we are suffering in this world. Anong suffering yan, Pastor? Ito yung mga suffering, dulot ng paninindigan mo sa pananampalataya. Ito yung suffering na pagdating ng dyablo, and you are tempted, wala mang nakakakita.
At papadalhan ka ng dyablo. Si Pastor Joy papadalhan ng dyablo. Uy, magandang babae, walang nakakakita. It seems na pwedeng gawin ni Pastor Joy sa kanya yung mga bagay na hindi inaalaw ng Diyos, pero wala namang nakakakita. Sabi ng Yes, you are standing firmly in righteousness and holiness at hindi ka madadaig ng tukso. Okay? Nangyayari ba sa atin yan? Darating ang tukso, uuperan ka ng sanlibutan. Makipaglaro ka lang sa gobyerno. Player ka lang, isa ka lang sa mga bidder. Sasama ka namin sa bidding, isa kang kumpanya na magbibid. Pero, Pastor, talo ka na, ha? Hindi ikaw mananalo. Meron ng mananalo. Huwag ka makalala, Pastor. Sekreto to, Pastor. Tayo lang nakakalam nito, Pastor. Sekreto to. 4 kayong magbibiding. Pastor, 4 kayo. Yung isa sa inyo, mananalo na yun, ha? Si kumpare ko, ha? Pero, Pastor, huwag kang mag-alala. Makipaglaro ka lang. 1 million sa'yo, Pastor. Wala kang gagawin, Pastor. Wala. Makipaglaro ka. Player ka sa bidding. Walang nakakaalam, Pastor. Are you firmly standing in your faith? Easy money. Will you stand in your faith? Sasabihin mo ba? Ngano? Kukwentahin mo ba? Pwede. Makapagbibigay ako kay treasurer. Magkano ba yung tithes ng 1 million? 100,000 billion na. Pwede. Walang na nakakaalam. Pwede. Pwede. Sige, salin mo dyan. Tinanggap yung 1 million. Sister. 100,000. So, ang galing yung Pastor. Kung magtanong, blessing yan ng Lord. No, no, no! No, no, no! We suffer in this world. Because this world is the world of injustice. Kaya nakikita natin ang resulta sa kapaligiran. There is injustice. Dahil apektado na ng spirito ng diablo ang kaisipan ng mga mapapahamak. At marami sila. Yan ang sinabi ng Biblia. Huwag kang makikipaglaro doon. And you will suffer. Okay? Like the suffering of Christ, like the suffering of the disciples, and the faithful believers that follow them. You will earn, and you will partake the same sufferings like that of their sufferings. Okay? But while suffering, meron kang joy. Kasi naiintindihan mo. Nung tinanggihan mo sa 1 milyon, meron kang joy. Meron kang kapayapaan. Meron kang kumpiyansa. Hindi ka na 1 milyon. Makol, 1 milyon. Sa harapan mo. Easy money. But you have the joy to, I don't mean that, resist the devil and he will flee from you. Kang makikipaglaro sa mundo, hindi mo kaya yon. Okay? Listen very carefully. Lalo na mga young people. Huwag kayong makikipaglaro sa mundo. Hindi nyo kaya yon. Talakayan natin yan minsan sa Book of Hebrews. Hindi natin kaya yon. Huwag kang papasok sa apoy at sasabihin mo, kaya ko yan. Kaya ko ng init. Hindi ako patutupok. No, no, no. No, no, no. Ang utos sa atin, pag dumarating si Satan, huwag mo siyang paupuin. Huwag mong papaupuin si Satan, makikipag-fellowship ka sa kanya. Hindi mo siya kaya, huwag kang magyayabang, hindi mo kaya si Satan. Nakakayanan mo lang si Satan dahil meron kang
banal na espiritu. You have the mind of Christ. Pero ikaw, si pastor, on his own, nako. Kung si pastor lang on his own, nako. Ang layo ng diferensya ng katalinuhan. Napakatalino ni Satan. Hindi kaya ni Pastor Doy. But we have the mind of Christ. And we have the Holy Spirit. Greater is He who is in you, Sister Aloha, than He who is in the world. Okay? Not you, but the one who is with you. Be careful, young people. Be careful. Predestined to have that enlightenment and joy while suffering as a result of speaking the truth, of preaching the gospel of truth. You are predestined, kapatid, to understand the plan of God for salvation and to be part of that unbreakable cycle. To be a part, you are predestined to be enlightened, to understand God's plan of salvation. And after you understood, pag alam mo na, pinaalam na sa'yo ng Diyos, gagawin ka niya, kaisa, i-employ ka niya na maging kaparte ng daloy ng plano ng kaligtasan na yun. You will see yourself and your life circling around that cycle, that process. Hindi kabilang ang lahat ng tao doon. Ang kabilang lang doon, kapatid, ay ang mga hinirang ng Diyos. Amen. Hallelujah. Broad is the road that leads to destruction. Narrow is the road that leads to what? Righteousness. That leads to holiness. Ang mga itinalaga ng Diyos, kapatid, makikita mo. And you must ask it to yourself. Ang mga itinalaga ng Diyos, elected, foreknown, predestined by God for glory and for suffering, is they can see themselves circling around the process, the pattern of God for His plan of salvation. Kung hindi mo yung nakikita sa sarili mo, nakakatakot, kapatid. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo. So the cycle is, number one is the gospel. Okay? The gospel, which is the finished work of Christ. Wala tayong pag-uusapan dito ngayon, mga kapatid. Hindi tayo magsasama-sama to worship, to sing, to praise God, and to preach anything. Wala tayong gagawin kung hindi muna tinapos ng Panginoong Jesucristo ang dapat niyang tapusin. Malapit na ang Holy Week. Okay? Malapit na. Pag-uusapan na naman natin ang the finished work of Christ, ang tinapos niyang gawain, which God intended for Him to do before the foundation of the world. Hindi niyo ba nakikita ang clue, mga kapatid? Sinasabi ng Ephesians. Sabi sa Ephesians, for we have been chosen by God before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Okay? Niloob ng Panginoon niya. He predestined us to be at one, to be involved sa finished work of Christ, sa tinapos na trabaho ng Panginoong Jesucristo.
So listen very carefully. Hindi pa man ginagawang sanlibutan, wala pa man si Adan at si Eva, hindi pa man nagkakasala ang sangkatauhan, listen very carefully, meron ng Redeemer. Sinabi yan sa Revelation chapter 13 verse 8. Okay? All inhabitants of the earth will worship the beast maliban ang mga taong ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay na hawak-hawak ng kordero ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names were not written in the Lamb's book of life, which the Lamb hawak-hawak niya before the foundation of the world. Ibig sabihin, mga kapatid, nasa past ka, wala pang universe, wala pang earth, nandun na ang Redeemer, tagatubos, wala pa namang tutubusin, pero nandun na ang tagatubos. At hawak-hawak na niya ang mga pangalan ng kanyang tutubusin. Make a research, explore, tingnan niyo ang Biblia niyo. Maraming passages pwede kong ibigay sa inyo patungkol sa Lamb's Book of Life at patungkol sa mga tao na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? Listen very carefully. Isang kumpiyansa natin. Nandun ka na, o nandun na ang mga elect, ang pangalan nila, nakasulat sa aklat ng buhay, even before the foundation of the world. Makikita niyo ang clue. Nandun ang Redeemer, ang tagatubos, at nandun na ang pangalan ng mga tutubusin ay nandun na. Hawak-hawak ng kordero, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Okay? Asa ang hirap paniwalaan? Nakasulat. Sinabi pa sa atin ng Diyos o ng banal na kasulatan na may mga sinulat ako dyan. Yung iba dyan, mahirap paniwalaan yan na. Pag mahirap paniwalaan, iyaan mo na, baliwalain mo, huwag mo paniwalaan. Sinabi ba yon? No. Anong sinabi ng Lord? Ang pambayad mo. No, not pambayad. Ang inihingi sa ng Lord is pananampalataya sa kung ano ang sinabi niya. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Faith is the substance of things hoped for. The conviction of things not seen. Yan ang faith, sabi ng Hebrew. Ang pananampalataya ay mga bagay na, o pag-asa sa mga bagay na darating. Ibig sabihin, wala pa. Pero darating, conviction, paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa hawak, hindi mo pa nakikita. That is faith. At yun ang gustong makita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Naniniwala ka dahil sinabi niya. Talaga bang may aklat ng buhay? Sinabi niya. Paniwalaan mo. Talaga bang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay? Sinabi niya. Paniwalaan mo. Talaga bang meron ng Redeemer at hawak na niya ang aklat ng buhay at nakasulat na doon ang mga pangalan ng mga tutubusin niya? Sinabi niya. Paniwalaan mo. Huwag mong taniluhan ng Diyos. Maniwala ka kung ano ang sinasabi niya and you will never go wrong. Okay? The gospel. Tinapos ng Panginoon muna ang kanyang trabaho bago natin pwedeng ipangaral. Preaching of the gospel. The work of Christ's disciples and then the people that follow them faithfully, and now we are doing that work. Okay? Yun ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid.
Nandyan ang buhay ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang trabaho na tinapos niya. Ang tungkulin natin, mga kapatid, ay ang ibalita. Ang katotohanan ng trabaho tinapos ng Panginoong Jesucristo. Sino magpipreach? Kung hindi ng kanyang mga hinirang lamang. Walang ibang pwedeng mag-preach. Aasahan ba natin ang sanlibutan na mag-preach ng kung anong ginawa at tinapos ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Humirang siya ng mga tao para gamitin upang ipangaral kung ano ang kanyang tinapos na gawain para sa ating kaligtasan. That is our work, which God employed us for that activity, mga kapatid. Pinag-aralan natin last time. And then the quickening of the spirit of the elect while hearing the gospel. Kaya sabi ng Panginoon, napakagandang tignan ng mga paa ng mga taong may dala ng mabuting balita. Bakit? Nagkakaroon ngayon ng pagkakataon. Yung mga lost sheep, yung mga hindi pa natatagpuan, nang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. And that's why Apostle Paul said in Romans chapter 1, verse 16 to 17, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Why? Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para sa mga taong makakarinig. And then the response of faith resulting from hearing that gospel. Okay, after the Spirit has been born from God, by God, kapatid, nakakaunawa ka, and then yung resulta ng pagkadinig mo at pagkaunawa ay ang pagtubo ng pananampalataya sa iyo. When someone is preaching the gospel, and God is doing His work of regenerating that hearers or lost sheep of God na nakikinig, mga kapatid, ang magiging resulta nito, ang magiging response nito ay pananampalataya sa kung ano bang narinig. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganong resulta. That's why we have ilan ang tao sa Orion? Ilan? Sino mahusay sa eleksyon? Ilan ang botante ng Orion? Nasa 10,000 ba tayo? Kabuuan ng Orion? Say 10,000. That's why, every Sunday, although ang mga merong dunong ng mga tao na, ibig sabihin mga botante, 10,000, ilan lang ang makikita mo sa mga churches. We are not even maybe 10% of the population. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba, mga kapatid? Bakit wala silang desire at walang interest? Nasaan sila? Because walang pananampalataya, walang response. Bakit ikaw nandito ka? Because you have heard the gospel and you agree, and you have responded with faith, pananampalataya sa gospel na narinig mo. And then, the receiving and the experience of salvation as a gift and favor from God as revealed in the gospel. The receiving and the experience of salvation. Okay. Pwede natin sabihin palagi, save ako, ligtas ako. Bakit? Itinanggap ko kasi yung Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas eh. Kaya save ako. Yun ang sabi ni Pastor Dave. And then, makikita mo yung tao, wala naman siya paglinggo. Wala rin siya sa mga fellowship. Makikita mo siya, nandun siya sa
Doon sa mga nagpipreach na Kristo, lodges! Wala. Alam niyo yan? Sabungan. Nandun siya sa may mga Kristo doon. Pero sasabihin niya na, ligtas ako! Bakit? Tinanggap ko ang Panginoon eh. Sasabihin niya, ligtas ako! Pero kakaway yung kumpare, kakaway sa kanya, pare! Oh, long time no si pare. 2 battles pare ha, mamaya 2 battles. Nung tayo sa patay sindi doon, aliw-aliw. Di kitang matanggihan pare. Long time no see. Tagal na nga no, ilang taon na pre? 3 years. Di kitang matanggihan. Sige na nga. Ligtas. Nagkiklaim na ligtas. And then manunood ng mga malalaswa. At gagawin yung mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ligtas. No, that's not salvation. Hindi yun yung pinag-uusapan natin yung salvation. Ang tunay na nakarinig at nag-respond ng may pananampalataya sa kanyang narinig, kapatid, is someone who received and will experience such salvation. Okay? Na-experience mo. Ang ibig sabihin, kapatid, may kapangyarihan ka ngayon. Dati, pagkaway sa iyo ng kasalanan, pagtingin mo sa kasalanan at kumaway siya, pag kinawayan kang ganyan, dati, dire-diretso ka, hulog ka kaagad, kapatid, kung tunay mong narinig, tunay mong naintindihan, at tunay na tumimo sa iyo ang katotohanan na yon, ang kaligtasan na yon, tunay kang nagkaroon ng pananampalataya. Yung pagsulyap ng kasalanan, kapatid, ay meron ka ng kapangyarihan ngayon na, ang tawag yan? I-reject. May kapangyarihan ka. Kapatid, hindi ka talunan, you are more than conqueror. You are not conquered. Pagtingin sa'yo ng temptation, conquered ka agad. Uy, gusto ko yan. Conquered ka agad. No! Ang tunay na naka-receive at naka-experience ng kaligtasan, kapatid, they are more than conquerors. Yan ang susutin mo sa anniversary. Tama ba? Yan ba nakasulat? More than conquerors. Because of Him who loved us. Okay? Because of the gospel. Because of the finished work of Christ. And then, lastly, kung narinig mo, nag-respond ka sa pananampalataya, at na-experience mo ang buhay ng isang ligtas, nananagumpay ka sa buhay, nararanasan mo na ang mga pangako ng Panginoon, the last thing na ipapagawa sa iyo ng Lord is the employment of an elect of God to the ministry. Kapag ligtas ka, kapatid, meron kang partisipasyon. I'm sorry, igisingin natin ang bawat isa. Hindi ka niligtas ng Panginoon para sa bahay ka lang, wala kang gagawin. Walang ganon. I'm sorry. Walang ganon, kapatid. Hindi nagligtas ang tao na hindi niya pakikilusin. In the first place, mga kapatid, walang joy. Walang fulfillment. Walang significance kung nandun tayo sa ating bahay at haya-hayahay tayo doon. At hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Wala kang matatagpuan joy, kapayapaan, kumpiyansa. Wala lahat yun kung hindi ka employed by God in the ministry. So may dahilan, bakit ka hinirang ng Diyos? Kinilala ka niya? Itinalaga ka niya? May dahilan. You will be
employed by God in the ministry. Mga kapatid, ako yung nagagalak sa Panginoon. Dahil kinakawaan tayo ng Diyos. At nakikita natin yan sa church, sa mga nangyayari sa church. Nakikita natin kung paano ang kaawaan at ang grasya ng Diyos ay binubuhos niya sa atin. Not because of the physical setup, but because of the culture that our God is cultivating in our church. Agree ba kayo na? And we have to thank God for that. Dahil inawit natin kanina, ano yan? Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako pumakapit sa kantahin ko nga. Kasi nakakatuwa mga kapatid, kung nakikita natin at nararanasan natin ang Panginoon. Nandito ba? Para maging makatotohanan. I'm sorry, hindi ko yata makita. Hindi ko makita. Okay, so yan. Sa biyaya mo lamang. At nakikita natin yan sa Diyos. Mga kapatid, dinala tayo ng Panginoon sa isang kalagayan na hindi natin niyayabangan ng isa't isa. Walang special dito kundi ang Diyos. Walang magaling dito kundi ang Diyos. Wala tayong pinagmamapuri at sinasamba kundi ang Diyos. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat, bagamat magandang nakikita natin, ay hindi natin binabato sa tao, kundi ibinabalik natin lamang dahil sa kaawaan at pabor na natatanggap natin dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Mamayang hapon, pag-pray niyo ako mga kapatid, I will be preaching the gospel at Morong Church for their 4th year anniversary. 3rd year anniversary sa lugar ni Pastor Mike. So, in closing, I would like to ask this question. Do we hear the truth? Naririnig natin ang truth? Let us assess ourselves. Dahil dito nakasalalay ang ating pag-asa, kumpiyansa, kapayapaan, kaligayahan, significance, everything. Let us assess ourselves and ask ourselves, do you see yourself building your life around the cycle or pattern established or predestined by God even before the world began? Nakikita pa natin ang ating sarili na kasama tayo sa cycle. Umiikot tayong kasama ng mga taong hinirang at tinawag ng Diyos na magtrabaho at makisa, maging kaparte sa pinagplanuhang kaligtasan ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Nakikita ba natin ang ating sarili? Do we see ourselves as someone who hears the gospel, who understands the gospel, who is agreeing with the gospel, who responds with faith, and who adhere, isininalay ang ating buhay sa narinig nating katotohanan, and living our lives around the gospel, and also working and moving as someone God employed to be a part of His salvation. Nakikita ba natin, mga kapatid? Isa ba tayo sa mga taong sinama ng Diyos sa parada ng Kanyang tagumpay? O nakikita natin ang ating sarili na malayo
sa kanyang plano? Well, we are hearing today the words of God. Kung nakikita natin ating sarili na banjing-banjing tayo, wala tayong pakialam, even sa pakikinig lang ng isang oras, kinakatamaran natin, antok na antok tayo, wala tayong interest, wala tayong desire, then I can tell you plainly, kapatid, you are slowly drifting far away from God. And this is the time to wake up. Gumising ka, kapatid. Ngayong narinig mo ang kanyang salita, narinig mo ang katotohanan, magmakaawa ka sa Lord. Lord, bakit wala akong desire? Lord, ba't wala akong interest? Lord, ba't mas gusto ko yung mga bagay na gala-gala, haya-hayahay, kesa sa mga panahon na uupo ako sa iyong harapan at makikinig ako sa iyong mga katotohanan, sa mga salitang magdadala sa akin sa mainam na buhay sa walang hanggan. Bakit, Lord? Lord, kaawaan mo po ako. Tulungan mo po ako. Ayokong mapahamak ng pangwalang hanggan. Gusto kong makasama ka ng walang hanggan sa susunod kong buhay. Lumulog ka sa Panginoon, lumuhod ka sa kanyang harapan, at humingi ng kaawaan. Humingi ng wisdom. At hindi madamot ang Diyos. At sino mang lumalapit sa Kanya ng may katotohanan, sinabi niya sa kanyang pangako, hindi niya kailanman ipapahiya. Okay? At yun din ang kanyang paanyaya. Come now. Come sa Isaiah. Let us reason together. Ang mo intindihin. Ang mo isipin, napakatindi ng ginawa mo at wala ka ng pag-asa. No. God has promised in Isaiah, come, let us reason together. Sabihin mo kung anong problema mo. Kahit ang problema na yan ay kasimpulan ng dugo, I am God. I can make it as white as snow. That is the promise. Lumapit tayo sa Diyos at Kanya tayong pagpapalain at ililigtas. Ibigay natin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila. Napakabuti mo po sa amin. Hindi ka tumitigil. Hindi ka nagsasawa. Tapat ka sa iyong sinabi at pinangako sa amin. At kami na unti-unting nakakaunawa ay nais ibalik sa iyo ang pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. Dahil malinaw naming natututunan at naunawaan na sa biyaya mo lamang. Tanging sa biyaya mo lamang. Kaya nagaganap sa amin ang mga bagay na gusto mong maganap at makita sa amin. Ama, nandito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church, naniningluhod sa iyo, lumalapit sa inyong banal na harapan, at dumudulog sa trono ng inyong kawaan. Gamit ang iyong mga tinuran na pangako, lumalapit sa iyo ng nagpapakumbaba. Kaawaan mo po kami. Iligtas mo po kami sa anumang pandaraya ng kaaway upang maranasan namin ang buhay na ipinangako mo. Ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na pinag-aksayahan mo ng iyong banal na dugo. Ama, ang iglesia po ay nagtataas ng aming papuri at pasasalamat
Sa iyo ang lahat, aming Ama. Tinataas namin sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ang response mo lang sa aking Panginoon, sa unang daw pag-uwi. Sa kanyang Itaas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God, all blessings flow. Praise in all creatures giving God. Praise in all body heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sa Diyos po pagmamalayan, sa Diyos po kayo ng mga kapatid. Magandang bawat muli sa atin. Magkikilang na po lahat. Iwan mo yung awit ng closing song natin. At mag-uusip po tayo sa amin. Pastor Jonathan, please come. Good morning po. Bali, ngayon na po yung pinag-preparahan natin na time para corporately ay bigay po tayo